2 linggo mula nang ideklara ang food security emergency, saka pa lang na ipamahagi sa mga local government units ang stocks ng NFA rice na sinasabing tutulong para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Para sa update, magbabalita live si Carrie Cater. Carrie, gaano karaming bigas yung na-turnover at ano-anong LGUs ang unang makikinabang dito? Yes, Cheryl, dito sa NFA warehouse sa Valenzuela City, isinagawa ang ceremonial turnover ng murang bigas. Gaya nga ng nabanggit mo, inabot ng 2 linggo bago ito nasimulang ipalabas. Kabilang sa mga unang makatatanggap, yung mga kasama sa mga pumirma o nakipagkasundo sa DA kanina. Nandyan ang San Juan at Valenzuela sa Metro Manila, gayon din ang Camarines Sur. 150,000 na sako raw ng NFA rice ang nakalaan sa Metro Manila at 5,000 na sako dyan yung inaasahang matatanggap ng San Juan. Hinihintay pa natin yung detalye para sa ibang LGU dahil ongoing din yung mga usapan pa at pakikipagkasundo. Posibleng sa susunod na linggo raw masimulang mailabas ang mga ito sa publiko. Cheryl. Bakit inabot ng 2 linggo bago nga na ipamahagi itong NFA rice? Yes, kung matatandaan nga natin, kahit yung mismong pagdeklara ng food security emergency for rice na delay rin ng ilang beses bago natuloy dahil yan sa mga pakikipag-usap pa sa mga stakeholder, gayon din sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa inabot na ngayong araw pa lang ilalabas yung bigas na nakaimbak nga sa mga NFA warehouse, di lang dito sa Metro Manila kundi pati sa ibang bahagi ng bansa. Cheryl. Magkano ulit maaasahan na ibebenta itong NFA rice, Carrie, at magkakaroon ba ng limit sa pwedeng bilhin? Like 5 kilos per family lamang ba? Or anli to? Ang benta ng DA at FTI, gayon din ng NFA sa mga LGU ay 33 pesos kada kilo. So ang inaasahan dyan, 35 pesos papatak kapag binenta na sa mga mamimili dahil may 2 piso pang patong para sa mga ibang expenses. Pero may mga ilang LGU na raw na hindi na magpapatong at sasagutin na itong mga gastusin na ito at ibebenta na lang din nila sa parehong presyo na 33 pesos. Kabilang daw dyan ang San Juan at Camarines Sur. Kailan naman doon kaya naman pala sa, pala Cheryl, doon din sa nabanggit mo na kung may... Go ahead. Kung may limit sa pwedeng bilhin ng mga mamimili, nasa discretion na raw yan ng mga LGU. Sila na raw ang bahala kung paano yung magiging proseso sa pagbebenta. Ideally, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, pwedeng 1 sako kada pamilya. Pero yun nga, LGU na raw yung bahala magde-decide kung paano yung magiging distribution. Kailan naman kaya mararamdaman nga ng publiko yung pagbaba talaga ng presyo ng bigas, partikular sa commercial rice? Tinanong din natin yan kanina, hindi pa raw masabi ng DA sa ngayon, pero ang sigurado raw nila ay magkakaroon ito ng epekto sa mga presyo sa merkado kasi syempre magkakaroon pa ng dagdag na murang opsyon na bigas para sa ating mga mamimili. Kung alam din natin na hindi lang naman itong NFA rice na ilalabas yung murang nabibili ngayon dahil meron din silang mga tinatawag na rice for all na nabibili rin sa iba't ibang klase at sa iba't ibang presyo na higit 30 pesos din kada kilo. Balik sa'yo. Ang isang concern din, Carrie, hindi kaya maapektuhan yung farm gate price ng local rice dahil dito sa ibinabang stocks ng NFA? Tungkol naman dyan sa farm gate price, wala naman nakikitang epekto itong ilalabas na NFA rice dahil yung mga ito milled na o gawa na, kumbaga bigas na siya. At ang purpose nga rin nitong food security emergency for rice, tsaka kaya natin o kaya minamadali ng DA na mapalabas na agad itong mga nakaimbak na ito ay para makabili na rin sila ng mga panibagong palay dahil nga harvest season na rin ng mga magsasaka. So ginagawa nga nila ito para mapaluwag na yung mga warehouse at muling makabili sa mga magsasaka at maiwasan ang pagkalugi. Kaya itong ginagawang paglalabas ng bigas ngayon, wala naman siyang magiging epekto sa farm gate sa ngayon. Cheryl. Hanggang kailan nakikita ng DA na tatagal ang programang ito?
Sabi ni Laurel, yung kalihim nga ng DA ay the sooner the better daw sana mapalabas na nila itong mga nakaimbak na bigas. Kaya minamadali na nga rin ang pakikipag-usap sa iba't iba pang LGUs. Sa ngayon kasi nasa halos 70 na raw yung mga lokal na pamahalaan na nagpahayag ng interes na magbenta rin ng mga NFA rice nga nila. Kaya ang gagawin daw nila, bibilisan daw nila sa pakikipagtulungan din sa Food Terminal Incorporated o FTI sa pagdidistribute at pick up at deliver ng mga stocks na ito nang sa ganon ay mapaubos na rin agad ang laman ng kanilang mga warehouse na sa ngayon ay puno na nga. Ang target din daw nila ay siguro mga 25,000 metric tons kada buwan ang ilalabas dun sa 150,000 na nakaimbak. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Carrie Cater.